Sa bayan ng La Paz, sa Agusan del Sur, may 3 taong gulang na bata na kontratuhin ang kanyang mga kapatid at katribo. Espesyal, namumukod tangi dahil lang sa kulay ng kanyang balat. Sa tahanan ng mga tribong Manobo sa kabundukang bahagi ng Barangay Valentina sa bayan ng La Paz sa Agusan del Sur, may isang bata na ang paniniwala ng kanila mismong dato may dalang swerte. Ang tawag nila sa kanya, bulaw. Ibig sabihin, ginto. Hindi kasi katulad ng kanyang mga katribo. Ang kanyang buhok, kulay mais na tuwing nasisinaga ng araw, kumikinang na parang ginto. Ang kanya namang balat, putim-puti. Habang ang kanyang mga mata, asul. Ang masakiton, iyan ang maayo. Magsulti na siya unsay mga katalagman niya moabot. Ang mga bulaw para sa amo, blessing sa amo biyaya kibali. Gayunman, may iba sa mga miyembro ng tribo na ang pakiramdam sa paslit. Ko ana gisaniban giko ana sa mga engkanto. Aslagot ka bata kag anak on, pag edad on si kanto mga 10 anyos on 12, abin on to diwata no kanay kan. Sa mga sinasabi nila sa binansagang batang ginto, ano ang magkakatotoo? Mula bayan ng La Paz, mahigit 2 oras na binagtas ng aming team ang malubak at maputik na daang ito sakay ng Skylab, motor na nilagyan ng plywood para mas maraming maisakay. Hanggang narating nila ang sitio KM41, tahanan ng halos 300 mga tribong Manobo. Payak ang kanilang pamumuhay, pagtatanim ang kanilang ikinabubuhay. At sa kumpol ng mga bata, agaw pansin ng isang bata ang tinutukoy nilang batang bulaw. Si JM, ang bunsong anak ng mag-asawang Abraham at Jessel. Nalipay ki masulisod pud lahi ka kulor. Kaya manat ikahedok ta no, likat makandit gotok ta. Sa 3 anak ng mag-asawa, si JM lang daw ang naiiba. To diya pag kabodes ko ka dinwa naman ang kuno ka mga kuha no. Paggawas ni JM, natingala ko nga lahi ang kulor niya. Kuan man ko nga anak yun ako siya kay ngalaga naman mi sa Ginoo. Ang hinala ni Jessel, may kinalaman ang kanyang pinaglihian sa naging itsura ng kanyang anak. Kuha manggod ing pangidamang kutsan. Kuha sikan kuha dak ing pangidamang kut kang koonon. Oo kan mayak duma dala koonon tad maiyan. Taka kami sir, baka hindi nila anak yun sir. Sir, iba talaga sir sa kulay sir. Ang pangalan nila anak araw o anak ng engkanto. Pagpan ug dayto bayoy day no ug mang-aha mayan ubag ka oto. Nag-ing maubag ka oto hi ubag sa ubag ka bulaw no kuha din anak. Si JM kasi, suwerte kung kanilang ituring. Ang mga bulaw para sa amo kibali, blessing. Naniniwala kasi sila na ang mga ipinanganak na bulaw mula sa kanilang tribo, pagdating ng tamang edad, magkakaroon daw ng natatanging agimat o bertud. Ang masakiton, iyan ang maayo. Magsulti na siya unsay mga katalagman niya moabot. Kaya kon ad magtuot kan lahion makibali kun to no panahon. Kita nga itano nig alagad at Ginoo kon aki dapat ug tuot kan. Pero kung pinaniniwalaan mang buenas ang dala ni JM sa kanilang lugar, tila taliwas naman ito sa buhay na tinatamasa ngayon ng paslit. Si JM kasi parang may sakit ang kanya kasing katawan, para paring sanggol kahit 3 taong gulang na siya. Kay angod to 5 padubag no buyan. Kay pagawas din si kan ubag kayawa din. Iyan da gihapon. Hindi rin siya nakakapaglakad. Parti sa kobong din mga intok. Mahulog. At hindi rin nakakapagsalita. Papa do mama si kanda ubag kagkalito. Usay ka high blood no mayaing ka uyo. Sigsinogo. Hangad bi hangad.
Minsanan lang daw kung magsaka ang padre de pamilya na si Abraham. Wala namang trabaho si Jessel. Gustuhin man daw nilang ibaba sa bayan si JM para mapatignan sa doktor. Wala silang pera. Bye-bye. Pambayad pa lang daw kasi ng Skylab. Nasa 1,500 pesos na. Kuda pa-immunize kudot ka nami ubag. So madani magpamang andoon makmong kuha midwife. Pero nga dan to pa-check up ko na ako ka pa-check up so walang-wala gyud mi. Bisag mangayo sila sa akong pang makaon di gyud na ako mahatagan. Pati pang lapis man lang walang-wala gyud mi. Bagamat pinaniniwala ang swerte, ang ilan sa kanilang mga katribo nababahala sa nakatakda raw sa Batang Bulao. Sa amo ang mga manubo, ang among pagtuo muna bulaw, mga anak nagbulaw. Simple gikuan na gisaniban, gikuan na sa mga engkanto. As lagot ka bata, kag anak on, pag edad on si kanto mga 10 anyos on dusyo, abin on to diwata no kanay kan. Dili ko magkuan sa ilang istorya ni maminaw. Kita nga itanon nig alagad at Ginoo kon aki dapat og tuot kan. Si Jessel kasi may kilalang isa pang bulaw mula sa kanilang tribo na makakapagpatunay na walang basehan ang kinatatakutan ng mga tiga-sityo. Doon may ing santop tohon na ko. Nakaanak at si Bulaw gumikan gihapon doon mga kaliwat doy ba no kuwa. Ang tinutukoy ni Jessel, si Johannes. Kanang gianak ang akong pag-umangkon, grabing kalipay nga akong na bati. Kay dili ra day ako ang nag-inusa napaday kauban ako. 29 anyos na ngayon si Johannes, pero kailanman wala raw kung anong elemento ang umangkin sa kanya. Dili ko magtuo nga na ako nami abyan. At kahit daw swerte ang tingin sa kanila, hindi raw siya nakaligtas mula sa mga nangmata sa kanya. Kanang gyud ang pinaka kuan. Mulak ko sa akong mama usahay. Kanang suroy ko tapos mo na yung masugatan ba nga basig kanang ingon nga daghay mga kanang kuan sa imo daghay istorya nga dili maayo sa usay ga inadlok kami sa uban nga parents usay inadlok kami sa ilang mga anak. Nahihirapan din daw si Johannes sa kanyang kondisyon, lalo na kung nadadampian siya ng sikat ng araw. Sa panahon sa ting-init dili pwede mi makapainit kay masunburn, si dili pwede ibulad og init, magsakit ang mata. Kaya si Johannes, Nadlukpod ko nga masinatian sa akong pag-umangkon nga kanang ginatukso. Kan mayag kolbaan aso. Basik no kay madangatan ni GM. Kung na doy mayan buwag kabogoy ka gusto din. Pamujot mako kung na doy bag kabogoy. dahil parehong hindi pa naipakonsulta sa doktor, dinala sila ng aming team sa doktor. First time na ako ma-check up na ako karon. Ang pala na ako, baka lang ako karon, ma-explain lang ako sa sige. Ayon sa espesyalista, ang dalawa may albinism. May depekto sa kanilang genes na pumuproduce ng melanin. It is hereditary. Yung baby, di pa masyadong exposed sa sunlight. So, wala pa masyadong damage galing sa sunlight. Pero si ma'am, medyo na kasi siya, matagal-tagal nang exposed sa sunlight. So, ang nangyayari, may damage na. So, nakikita mo mga brown spots. Kuha manggod ing pangidamang kutsan. Kuha dak ing pangidamang kut kang koonon. Oo kan mayak duma. Dala ko onon tad maiyan. Itong kondisyon na to ay genetic or hereditary, no? So hindi ito nakukuha sa paglilihi. Dapat pag magawas mo balay, balot na balot din si baby. Balot na balot pug ka ma'am, gikan sa ulo hanggang sa paa. Mas prone mo develop og kanang skin cancer if sige mo ka-expose sa init. And usually, yung mga patients na may ganito, sa localities namin, di naman sila nagsisik ng treatment. Usually, tinatolerate lang nila. So, mas better na lang na as much as possible, pumunta na lang sila sa specialista na makaka-manage talaga. Ing pasalamatan doy yagboy ka Ginoo so kawadak ginuudit kinabuhi doy wag kahimo doy. Salamat yagboy sangkot yangit ka
Dahil nga kakaiba sila, nagkakaroon ng discrimination, kasama na rin dyan yung pagpatay sa kanila, repression. Pero sa ating lipunan, hindi humahantong sa ganito dahil ang pagtingin natin sa kanila ay kakaiba at espesyal. Mga bata po at mga taong may albinism, sila po ay isang katulad ng ordinaryong tao din. So, we should treat them with respect and love and understand their condition na sila ay may mga special needs din at sila ay hindi sinumpa. Pwede po natin gawin is that to educate yung family and the community about the condition that it is a disorder. Hindi po ito mystical things na nangyayari. Gusto yun na mo nga, kanang itrato bitaw nga normal. Wa man namo gigusto naging ani. Gusto lang namo mabuhi nga normal. Ang pagkakaiba natin ng itsura, pagpapakita kung paanong natatangi ang bawat isa at hindi dapat pagmulan ng kung ano-anong kwento. Lahat tayo, special at extraordinary. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.